Naalala niyo pa ba ang isa sa sumikat na anime movie noong 2016 to 2017 na nagpa-amaze sa trailer pa lamang nito? Ito ay ang Kimi no Na wa o sa English na tinawag nga itong Your Name. Ito ay unang na-premiere noong July 3, 2016 sa Anime Expo sa Los Angeles, California at na-release nga ito sa Japan noong August 26, 2016 pero unang na-release ito sa Los Angeles noong December 2 hanggang 8, 2016. At bago pa ito na ipalabas sa 72 bansa hanggang 2017 at ang anime movie na ito ay na-qualify sa Academy Award. Atin alamin kung sino nga ba ang may likha ng anime na ito at paano niya ito nasimulang buuin ang kwento na ito. Sa video natin ngayon, alamin natin ang histeryo ng Kimi no Na wa. Ang Kimi no Na wa o Your Name, isa na ata na masasabi kong matagumpay na anime dahil sa dami na nag-aabang dito noon na hanggang naipalabas nga ito at ilang buwan din pinag-uusapan ito sa social media. Ito ay kwento sa dalawang kabataan na nagpapalitan o nagsiswitch ng katawan. Sila ay sina Mitsuha Miyamizu at Taki Tachibana. Sa ilang beses nilang pagpapalit ng kanilang katawan, sila ay nagkaibigan. Kaso, may pangyayari na hindi inaasahan at ito ay pagbagsak ng isang kometa sa lugar nila Mitsuha Miyamizu na ikinasira sa buong lugar ng Itomori. Dahil ang oras at pagkakataon na nagkita sila sa isang pangyayari ng nagawang ritual, di nila naibigay ang kanilang mga pangalan pero iniwan ni Miyamizu sa kamay ni Taki ang salitang I love you, instead ang pangalan niya. After 5 years, pumunta si Taki sa Itomori Village para hanapin ang taong hinahanap niya at natuklasan niya ang lahat ng mga misteryong pangyayari sa Itomori. At nalaman niya na pumunta ng Tokyo ang taong hinahanap niya at nagkita nga sila sa Tokyo ng babaeng minamahal niya na si Mitsuha Miyamizu pala ang pangalan. Ang Kimi no Na wa ay isang mystery at romance at talagang nakakahanga ang bawat detalye ng mga lugar at pangyayari na binasihan ng manunulat nitong anime na si Makoto Shinkai. Si Makoto Shinkai ay isang filmmaker at novelist na ipinanganak noong February 9, 1973 sa Nagano Prefecture. Nakapag-aral siya ng Japanese literature sa Chuo University at naging miyembro siya ng Juvenile Literature Club at nakapag-drawing siya ng mga drawing books. At dito niya nalaman ang passion niya sa paggawa ng mga anime at ng mga nobela. Ang Your Name ay isang light novel na adult fiction na ang target ay mga teenager na nasa edad 20s. Naipublish ito sa Kadokawa noong June 18, 2016 kung saan gagawin na nga ang film nito. Ang official visual guide nito na na-release at ang nobela nito ay kumita ng 2.5 million copies. At noong September 27, 2017, ang producer na si J.J. Abrams at screenwriter na si Eric Heisserer ay gumawa ng isang remake live-action movie ng Your Name na hawak pa din ng Toho Japan. Alam niyo ba na ang Your Name ay nakakuha ng highest gross na umabot ng 25.17 billion yen at pumapangalawa ito sa Spirited Away ng Ghibli na ang gross ay 31.68 billion yen. Noong December 17, 2016, sa China, naging box office din ito na kumita ng 81.3 million US dollar. Sa South Korea naman ay 23.6 million US dollar naman, na natalo pa rin nito ang Ghibli film na Howl's Moving Castle.
Naging highest grossing animated movie of the year din ito sa Pilipinas na hawak ng Pioneer Films. Kumita din ito sa Thailand, Australia, New Zealand, USA, Canada at UK. At talagang palaki ng palaki ang kinita ng movie nito noong 2016 to 2017. Kaya masasabing box office ito ng Japan, di lamang sa kanilang bansa kundi sa buong mundo dahil sa ganda ng palabas na ito. Ang Your Name ay pinagsamang modern and ancient story na tumutukoy sa Japanese myth and culture nito. At ang Japanese myth na nag-impluensya sa Your Name ay ang Torikayabaya Monogatari na isang novel noong 12th century pa. Ang Torikayabaya Monogatari ay kwento tungkol sa pagbabago ng gender na inadapt naman sa Ranma One-Half na isang manga noong 1987 at anime noong 1989 pa na nagbabago ng gender tuwing nababasa ng tubig. At kasama na rin ang inspiration story ng Inside Mari ni Shozo Oshimi na kwento tungkol sa isang college girl na merong lalaking pagkatao sa loob ng katawan nito. At hindi rin mawawala ang connection ng Your Name sa short story ni Greg Egan na The Safe Deposit Box at ang Interstellar movie ni Christopher Nolan na pinasihan din ni Shinkai sa kanyang movie. Nang minsan dumalaw si Makoto Shinkai sa Yoriagi Natori sa Miyagi Prefecture at kumuha ng mga nagawa niyang larawan sa lugar na nasabi niya sa kanyang sarili na bubuo siya ng isang movie. Kaya naisip niyang gawin ang Kimi no Nawa. Ang kwento ng Your Name o Kimi no Nawa ay nakafocus sa pagbagsak ng Tiamat Comet na ikinawasak ng Itomori Village na isang katang-isip lamang ng lugar ng manunulat. Sa katunayan, binase ng manunulat ang pangyayari sa Japan na tinatawag nilang The Great East Japan Earthquake na nangyari noong March 11, 2011. At nangyari nga ito sa Tohoku region na naging dahilan ng tsunami that time at malaking pinsala ang naidulot nito. At naging dahilan din ng pagkawasak sa parte ng Fukushima Daiichi Nuclear sa Japan. Ang comet na tinatawag na Tiamat sa Your Name na bumagsak sa lugar ng Itomori ay isang world mythology name ng goddess of ocean na pinagkunan ng manunulat. At alam nyo din ba na ang anime na pinamagatang The Guardian of Words na likha din ni Shinkai at ang heroine na si Yukari Yukino sa kwento na ito ay kasama sa Kimi no Nawa na film at siya ang classical Japanese teacher ni Mitsuwa Miyamizu dito. Samantalang ang Itomori Village naman ay binasi naman ng manunulat sa isang lugar sa Japan na tinatawag na Hida City. At halos lahat ng mga nakita natin sa lugar ng Itomori sa Your Name ay mga totoong larawan na iginuhit ng manunulat na galing sa Hida City. Ang Hida City ay makikita sa Gifu Prefecture, isa sa napakagandang lugar sa Japan. At mula nang maipalabas ang Your Name, ay mas nakilala ang Hida City at dumami ang mga turista na nagsisipuntahan dito. Ang laki talaga ng impact ng isang sumikat na palabas na nakakatulong din ipakilala ang mga lugar at kultur ng isang bansa. At marami ang naging impluwensya ng anime film na ito sa iba pang mga manunulat na naging inspirasyon nila para makalika pa ng magagandang mga kwento na magugustuhan ng mga manunood at mambabasa. At sa Pilipinas, ginaya ang trailer ng Kimi no Nawa para sa prenuptial video para sa kanilang kasal. Isa ito sa mga anime na napanood ko na hindi nakakasawang ulit-uliting panoorin sa nakakakilig at napaka-misteryoso nitong kwento at magagandang detalye nito. Nakakahanga talaga ang pagbuo ng kwento nito na nakuha talaga ang bawat inspirasyon nito sa mga pangyayari at sa mga lugar na dahilan ng pagkabuo ng nobela. Napanood mo na ba ito?
Kung hindi pa, panoorin mo na at hindi ka magsisisi na pinanood mo ito. Pero kung ikaw ay wala pa sa tamang edad, gabay pa rin ng magulang ang kailangan. Kaya ang kaalaman ay kayamanan, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?